Alright! Isang mapagpala at malindol na naman na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sherban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, kung bakit malindol, kasi seconds ago, before nag-vlog si Sherban, ay lumindol na naman po makabayan. Pero hindi ganun kalakas. Yung ano lang, yung usual po na aftershock makabayan. Pero yung kahapon, di ba malakas yung lindol kahapon makabayan? Doon po sa Cebu City. Isipin nyo, 6.4 magnitude makabayan, lindol po sa Cebu City. So kapag lilindol na malakas doon sa Cebu makabayan ko, nararamdaman rin po yan dito sa Leyte. Tagal pang natapos makabayan. Diba 28 seconds yun? Kasi yun po tininan ko sa CCTV namin. 28 seconds makabayan. Tingnan nyo, matagal natapos makabayan. So isa po yan sa rason kung bakit hindi nakapag-vlog si Sherban kahapon. Kasi kulang po ako sa tulog makabayan. Kasi mga 4:30 na yata yun nakatulog si Sherban. 4:30 po ng madaling araw. Kasi hindi ako nakabalik ng tulog makabayan dahil po sa lindol. At saka at the same time, meron po akong nilakad po na importante kasama ang aking asawa makabayan. Diba ang sayang talaga ang sarap pa naman sana mang-asar kahapon makabayan. So meron na pong napakalat ho ng fake news. Ano sa Ivan? Kanina, this is hour ago makabayan ko, merong ipinost itong si DJ Sordo sa Lanap na kung saan meron dang lindol na 6.4 makabayan. Sabi niya, breaking news, Cebu, panibagong 6.4 magnitude. Kanina ang kanyang post makabayan. So ngayon, nagulat ako. Meron bang lindol kanina sa Cebu City? Naalala ko kahapon lang merong lindol. Pero kanina makabayan ko, wala pong lindol makabayan. Nagpakalat ng fake news itong si DJ Sordo Solanap. So ngayon, pag-aakala niya na mauuto niya ang kanyang mga followers. Kasi marami rin po siya mga followers makabayan ko na taga Cebu City. Talagang nagulat sila. Siyempre, nandyan pa rin ho sa trauma, sa stage na trauma, yung taga Cebu City makabayan. Talaga pong sila ay matatakot kapag magkakaroon na naman po ng malakas na lindol. Kahit aftershock lang, talaga pong ninirebuild lahat po ng taga Cebu City makabayan. Isipin nyo, malakas diba yung the other day po na lindol. So ngayon, dahil pakalat ito ng fake news, itong si DJ Sordo sa Lanap, siya po ay tinira makabayan. But una, marami hong nagtanong. Sasabi dito, Pataka Ragyawit, what time po? O diba nagtanong sila kung kailan po or anong oras makabayan? Tapos sabi pa dito ni Chato Gomez, stop spreading fake news po. Nasa Cebu po mga kapatid ko. Sabi niya, fake news. Taga Cebu ko, pasikat sagkada. Tapos meron pang sabi dito makabayan ko na pag sure oy, pag sure oy. So puro hindi, sila po yung nagtataka kung bakit na-post yan ni DJ Sordo makabayan. Samantalang wala pong lindol kahapon na or kanina, wala pong lindol kanina sa Cebu City na 6.4, kundi yung kahapon lang po makabayan. Tapos meron pa nag-comment dito, sabi dito ni Ugang Vlog Channel, Boss, palpak mga balita mo. Wala naman naganap na lindol, makikibalita ka man lang palpak pa. Diyos ko, ikaw na po bahala sa mga taong hiniling ang mga bagay na ayaw nyo. Sa kanila nyo na lang po iparamdam, wag na sa iba. Sarilihin nyo na lang po sana nila at wag nang mandamay ng iba, nakakaawa po sila. Kaya na po bahala, Lord. Diba? So maraming nagalit dito kay DJ Sordo makabayan. So ngayon, ang kanyang post hindi niya tinanggal. Bangkos kanyang gin-edit makabayan. So ngayon, ang nakalagay na po sa kanyang post, breaking news, Cebu, panibagong 6.4 magnitude, October 13, 1:05 a.m. makabayan. O diba, in-update niya. Kasi pag-aakala niya, mauuto niya ang kanyang followers or mga viewer makabayan. Diba, gunggong talaga So ang dami pong nagalit sa kanya makabayan. Yung mga taong ganyan, yan lang po ay for the views makabayan. Hindi nila iniisip na merong hong maninervous dito or magkakatroma or matatakot makabayan. Hindi niya iniisip. Hindi nga niya, di ba, tinanggal po ang post makabayan kasi nga marami nang nag-share, marami rin pong nagla-like at saka nagko-comment makabayan. Nandyan na po yung engagement. Siya po ay nasasayangan makabayan. O di ba, gunggong talaga palusot pa itong si DJ Sordo. Pero ngayon, siya po ay kinuyog ng kanyang mga followers makabayan.
Buti nga sa kanya. Basta DDS talagang fake news peddlers eh. So anyways, kahapon mga kaabayan ko, di ba, ulitin ko lang po dito, sayang talaga na hindi po nakapag-vlog kahapon si Sir Ivan, di ba? Kasi nga, ang sarap po mang-asar kahapon mga kaabayan. Kasi nga, yung kanilang sinasabi na the big day daw na rally, People Power 3 daw yun mga kaabayan, flop. Hey! 'Di ba? Nilangaw talaga eh. Flop na flop. Ang dami nilang ipinakalat po ng mga fake news na mga rallies. Yung rally po na video ni makaabayan, galing ho 'yon sa yung September 21 na rally. Pero ginamit nila kahapon sa kanilang rally makaabayan. The other day nga pala na rally. Di ba ginamit nila? Kasi para hindi sila mapapahiya na kakarampot na lang po yung sumama sa kanilang rally makaabayan. At saka iilan lang po doon ang kanilang na-hard na mga rallyista. Siguro kulang sa budget or kung meron mang budget na malaki, ibinulsa nila makaabayan. Nakakatawa talaga eh. 'Di ba ang dami pong kumalat po ng mga fake videos, yung videos po na luma makaabayan, ni-reuse nila lahat. Kasi gusto lang ipakita na marami pa rin daw sila makaabayan. Pero doon pa lang sa video ni Jimmy Bundok na kung saan hinanap niya yung mga inibitahan nila na mga rallies na makaabayan kasi hindi nagsidatingan. Kasi in-expect nila 32 million ang sasama sa kanilang People Power 3 na rally at saka the big day daw na rally makaabayan. Pero hindi nangyari. Ang nangyari, hinanap niya yung kanilang inibitahan na mga rallyista. Hindi kasi dumating makaabayan. O diba? Kaya nga si Jimmy Bundok, the other day makaabayan, mangyak-ngyak talaga eh. Kasi siya po ay napahiya. So yun po ang nangyari. Nag-flop ang rally ni Kiko Barsaga at saka ni Kuya Park makaabayan. At alam niyo ba na meron po silang bago po na destabilizer at saka DDS vlogger at saka nagrarally na rin po makaabayan. Meron ho. Asan po kay Kuya Park, 'di ba? Dyan po si Kiko Barsaga. Ang isa nilang na-hire mga kababayan ko na taga Cebu City, itong si nagangalan na si Amor Patrio. Itong si Amor Patrio makaabayan ko, bago ho yan. At saka ipakilala ko sa inyo. Kasi nga para ito malaman ng taong bayan na itong si Amor Patrio, klarong-klaro talaga na siya po ay binayaran makaabayan. At saka inutuon niya yung mga kapwa niya na mga DDS supporter na mga OFW. Sino ang nabuking sa kanya? Yung grupo ni Maharlika makaabayan, itong nangangalan po na Yomi. So dahil kilala niyo na itong si Kiko Barsaga at saka itong si Kuya Park, ipakilala ko sa inyo itong Amor Patrio makaabayan. For more details, let's watch this. Barsaga, and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay, so yan yung bago nila na hire makaabayan. Kasi nga diba yung previous po na rally nung September 21, hindi natin nakita itong si Amor Patrio makaabayan. So bagong hire nila galing sa Cebu City. Pero siya po ay bunuking ni Yomi. Na ito pa lang si Patrio, kanyang binodol, hiningian yung mga kapwa niya DDS na mga OFW makaabayan. Hiningian niya ng budget. At itong si Amor Patrio, siya po ay nagtatrabaho doon sa Cebu City. Iniwan niya ang kanyang trabaho doon sa Cebu City, naging DDS vlogger, naging realista. Bakit? Kasi alam niya, nandyan yung pera kapag papasok ka sa mga DDS makaabayan. Nandyan yung malakihang pera. Kaya mas binili niya maging realista, naging destabilizer, at nagiging fake news peddler makaabayan. Isipin nyo, binudol niya yung mga OFW. For more details, let's watch this. General, pero ang ganda ng buhay namin. Pero sila itong, alam mo yung naghihikak ko sa buhay at nagpunta pa dito sa Maynila. Amor de puta, okay? Iniwan mo ka mo trabaho mo sa Cebu para ipaglaban ng Pilipinas. Napababa mo na ba si Bangag? Bago ka magsalita na solicitor ang Team Alindog, tingnan mo muna ang stand mo. Hindi ka ba nang hihingi? Oh yeah, inamin mo nga pala nangihingi ka kasi sabi mo nga nag-rally kayo at nasa ground kayo. So kailangan mo manghingi. Nasa video yon, naka-record yon.
Kami, nandito kami sa ground ngayon. We don't have to show everybody, but we don't ask money. We don't ask money to OFWs. We spend money from our pockets. Okay? So, yun. At hindi kami nandito sa Manila para maghanap ng trabaho katulad mo na after 2 days, naglatag ng resume, nagpapakontak na kay ADR. Sino pang gusto mong kontakin? Girl, wala ka pang napapatunayan. Siguro mas mai-impress kami kung ikaw mismo magpapababa kay Bangag. Kung napababa mo na siya. Anong ginawa mo? Pumunta ka lang sa EDSA, nagwagayway ka ng watawat. So, ayun ang masasabi mo na, no, bayani ka. At kailangan mo mura-murahin ng Team Alindog. You don't have the right, girl. Oo, kahit na lumabas pa ang mga litid at tanga mo dyan, hindi namin ma-appreciate yan kasi ang paglaban sa gobyerno ng tama, yung meron ng resulta. Kasi ikaw ngayong ka pa lang, kami matagal na. Matagal na kaming lumalaban pero wala pa rin nagiging resulta. However, nabubuksan namin ang isip ng mga tao, ng mga Pilipino, pero ikaw chismis ang dating mo dito sa Maynila, girl. Mabumura ka. Naalin, sa tingin mo maganda? Maganda sa paningin ng mga tao? No. Lalo lang namin napatunayan na you are so cheap. Sobrang cheap mo. Oo, tapos hingi kang ayaw mo magpagamit sa Team Alindog, okay, maharlika ka mo, pero willing lang naman kami magbigay ng tulong. Tapos ngayon mumurahin mo nang walang kaabog-abog. Sasabihin mo na kayo ang nasa ground. Sorry, I'm here. I'm here also. Yan ang pagkakamali ninyo. Ang akala nyo, kayo lang ang laging nandyan. Pero hindi na-expect na kaming nandito, na Team Alindog, nandito kami. Oh. Oh, di ba? Naglaglaga na, nagsisihan pa, makabayan. Yan kasi yung trademark ng mga DDS, kapag sila ngayon ay maglaglagan mga kababayan ko, involved talaga yung pera. Napansin ba natin yan? Mga mukhang pera kasi. Sa ngayon, sila po ay nagsisihan mga kababayan ko. Bakit? Kasi nakita nila yung nangyaring rally the other day, yung the big day na mga kababayan ko, flop naman kasi. Walang kwenta, hindi nagtugumpay mga kababayan kasi hindi sila sinuportaan na mga kasamahan nila na mga kapwa DDS makabayan, hindi sumama sa rally. Ang iba rin po yung kanilang interest na isinisigaw makabayan, iba ang kanilang naratibo. Iba rin po yung grupo na nandun sa Raha Sulaiman, iba rin po yung isinisigaw sa grupo na napuntahan doon sa Forbes Park makabayan. So nag-iba-iba lahat, hindi sila nagiging consistent. Kaya hindi tagumpay ang kanilang isinagawang rally the other day. So ngayon, naglaglagan. Bakit si Ivan? Kasi according po dito sa sinabi ni Yumi, ito pa lang kanilang bagong hire na si Amor Patrio gustong surutin yung handler ng Team Alindog makabayan. Di ba yung Team Alindog ay grupo nila ni Maharlika? Kasi meron pong grupo doon kasama ni Maharlika sa ibang bansa, meron pong Team Alindog. Meron pong Team Alindog dito sa Pilipinas makabayan. Kasi nga di ba sila po hinahati-hati ngayon, meron Team Alindog, meron Team Alpotera, meron pong Team Banateros makabayan. So nahati-hati sila lahat. So ngayon, naglaglaga na. Bakit? Siyempre, ayaw po ni Yumi na makuha ni Amor Patrio yung funders o yung handler ng kanilang grupo makabayan. Kasi siguro malaki yung ibinibigay sa kanila. Natakot si Yumi dito kay Amor Patrio. O diba? Yan kasi ang kanilang kalakaran makabayan at alam ho yan ng taong bayan na sila po ay bayaran makabayan. Diba? So ngayon, hindi lang po dito dismayado yung ibang DDS. Pati nga diba itong si Jimmy Bundok makabayan na mismo sinabi niya na sila po ay tinira ng kapwa nila, DDS makabayan, or yung iba rin po na mga rallyista. So ngayon, itong video kahapon ni Jimmy Bundok, siya po ay nagpalabas ng kanyang saloobin tungkol sa nangyari sa rally the other day makabayan, na sila daw ay tinira ng kapwa nila na mga rallyista. For more details, let's watch this. Nakapasok kami, talagang halo-halo po talaga. Meron pong mga basta political talaga. Political talaga. Alam nyo, sa mga nagmamahal po sa bayan, maiiyak po kayo sa nangyayari. Naglalakad lang po ako dun sa White Plains Avenue, saka dun sa dun sa parang Mormon Road and
sinisigawan na po kami ng mga hindi magagandang salita po. Pero okay lang po, hindi naman namin pinansin. Tapos pagdating nyo po dun sa dulo, dun sa mismong may gate 4, nandun naman po yung mga tinatawag nilang DDS, ano? Pero nakapaligid po dun sa mga DDS, nakapaligid dun, may mga nagmumura naman po sa mga DDS na aminado naman po sila na sila naman ay nandun sa left na side, no? Mga leftist sila. Hindi ko naman po tinatawag na komunista, no? Basta left sila po nagsabi, no? So, ibig sabihin po, kung asahan po natin na may mangyayari na change dito, sa akin pong professional opinion po at opinion po ng isang 50 years old na tao, palagay ko pa walang mangyayari. Medyo malulungkot ka po kung Pilipinas ka talaga. Yung naglalakad nga kami sa... Talagang hindi mangyayari ang gusto ninyong mangyari, Jimmy Bundok. Kasi ang gusto ninyo, papatasikin sa pwesto itong si PBBM at saka i-install itong si Sara Duterte. Di ba yan ang gusto ninyo? Iba kasi ang gusto ng taong bayan. Iba po ang gusto ng majority ng mga Pilipino. Ang gusto namin na suportaan si President BBM sa kanyang laban, korupsyon, pananagutin itong mga kawatan ng ating gobyerno at saka ikulong itong mga government officials na nagnakaw sa ating gobyerno. Yun po ang panawagan. Yun po ang panawagan ng Pinklawan at saka ng Marcos supporter or na mga pro-government supporter. Pero ang sa inyo kasi, iba ang inyong panawagan, di ba? Gusto nyo kasi ng shortcut. So napansin nyo ba makabayan na meron siyang binanggit doon na nagpunta kami doon sa rally, nakita namin doon sa dulo na yung mga DDS daw. Hindi ba siya DDS makabayan? Mga kababayan, mga DDS, hindi ba DDS itong si Jimmy Bundok? Or mukha ba ditong nilaglag ni Jimmy Bundok itong mga DDS makabayan? Siguro ayaw na niya dito sa mga DDS. Kasi mga DDS mukhang pera kasi. Iba kasi ang kanilang intention makabayan. Iba kasi ang kanilang naratibong ipalabas sa kanilang isasagawang rally. Iba makabayan. So hindi sila nagkakasundo. So ngayon sinasabi niya na nakita niya daw yung grupo ng DDS. Hindi ba siya DDS? Diba gonggong talaga eh. Diba? Malamang sa malamang mga kababayan ko, ayaw niya dito kay Kiko Barsaga or ayaw niya kay Kuya Park or ayaw niya sa grupo ni Amor Patrio at marami pang iba. Gusto niya, ang kagrupo niya lang ay yung si Siles at saka itong si Topacio at saka yung ibang grupo ng Padapa Laban Makabayan. Kasi gusto lang sakupin lahat. Ayaw nila kasi na meron pang iba't ibang grupo makabayan. O diba? Ngayon nilayo niya ang kanyang sarili sa DDS na pangalan. Nakakatawa talaga eh. Sa ngayon mga kababayan ko, ulitin ko lang po, kahapon hindi nakapag-vlog si Ivan. So alam niyo ba na miss si Ivan ng mga DDS? Kasi isang araw na po tayo hindi nakapag-vlog. Abay, ang dami pong comment makabayan. Hindi lang comment doon sa Facebook, pati po sa YouTube, pati ang aking personal po na account makabayan. Sa atin, sa ating pong Facebook account natin, ang daming tumira kasi Ivan ng mga DDS. Hindi kasi nila ako nakita kahapon, kaya sabi nila, nagtago na daw ako makabayan. Pero alam niyo ba, ang point kasi nila na miss nila si Sir Ivan kasi wala silang lalaitin makabayan. Kasi every time po na merong vlog si Sir Ivan at saka meron pong write-up si Sir Ivan doon sa ating Facebook account, nilalagi si Sir Ivan. Gusto lang kasi yung personal attack makabayan. Ayaw nila kasing bumanat doon sa ating mga naratibo. Bakit? Kasi hindi nila kayang sagutin makabayan. So ang kanilang ginagawa, personal attack ang kanilang ginagawa kay Sir Ivan Makabayan. Di ba napansin nyo ba na lagi pong nilalait si Sir Ivan? Tinatawag po na babalo, tinatawag po na bakla or baklang kabayo. Kamukha ko daw itong si Vice Ganda Makabayan. Kamukha ko ba si Vice Ganda? Walang problema kung kamukha ko si Vice Ganda. Bakit? At least siya ay artista makabayan, di ba? Sikat ho si Vice Ganda, DDS. Walang problema yan. Hindi maapektuhan si Sir Ivan dyan. Pero lagi rin po nilang sinasabi na pangit daw si Sir Ivan Makabayan. Kasi ang kanilang ipinapalabas na magandang lalaki at saka mga gwapo yung mga banateros makabayan. O di ba gwapo daw itong si J. Guevara Makabayan?
O diba, gwapo daw si Che Guevara, gwapo daw itong si Boss Dada, itong si Banatbay, yung Banateros, mga gwapo daw makabayan. Siguro hindi nila alam na every time magla-live itong Banateros sa kanilang YouTube account, ginagamitan ho nila yan ng filter makabayan. Hindi ba alam ng mga DDS na ginagamitan ho nila ng filter yan? Di ba napansin niyo ba? O sino bang nakikita sa personal ni Boss Dada, nakikita sa personal dito ni Che Guevara, o di Banatbay? Di ba iba sila sa personal makabayan versus sa kanilang YouTube live nila? Iba. Bakit? Kasi ginagamitan nila yan ng filter. Mga DDS, hindi ito pagmamayabang. Pero si Sir Ivan, hindi po ako gumagamit po ng filter. Kasi ayaw ko po ng filter at meron po akong iniiwasan mga DDS. Totoo yan, hindi ako gumagamit po ng filter. Kung ano ang nakita ninyo dito sa ating vlog, yan rin po ang makita ninyo kapag makita nyo sa personal. Ito si Ivan. Kasi meron akong iniiwasan makabayan. Ano yan si Ivan? Kasi baka ang mangyayari ay iba ang kanilang magiging impression kapag makita nila sa personal itong si Ivan at makompare nila kapag nasa vlog lang. So yan po ang aking iniiwasan mga DDS. So diba? So kung ano ang inyo makikita dito sa vlog, yan rin po ang makikita ninyo kapag makita nyo si Ivan sa personal. O, diba? Gets na ba mga DDS? So ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang bagong hire ng Banateros makabayan. Sino siya si Ivan? Itong nagangalan na Sir Jack Argota. Itong si Sir Jack Argota, siya po ay lifestyle vlogger. Isa pong komedyan makabayan. Pero bigla siyang nag-shift ng content. Bakit? Kasi siya po ay inengganyo, kinhire ng Banateros. So ngayon, siya rin po ay sinuportaan ng DDS makabayan. So nandyan siya ngayon sa DDS community. Diba? Itong si Sir Jack Argota, itong tao na to, meron siyang problema sa kanyang dito makabayan. Yung yung cleft lip. Diba? Yung merong cleft lip dito. Pero ang problema kasi sa tao na to, mahilig kasi manglait kay PBM. Iba-iba na lang po ang kanyang itinatawag sa ating presidenteng si PBM makabayan. Na instead, diba, na siya po ay dapat, hayaan lang natin kasi nga meron siya problema dito. Ayaw ho natin siyang laitin makabayan. Ang problema kasi dito, kalait-lait na kasi ang kanyang ipinapakita na pagkatao nung pumasok siya dito sa pagiging DDS makabayan. Nahawa siya dito sa mga attitude, karakter ng DDS. Mahilig na rin po magmura, mahilig na rin po manlait makabayan, at lagi niyang nilalait ang ating presidenteng si PBM. Diba? Gunggong talaga eh. Kalait-lait na nga tong gunggong na to, mahilig pa manlait makabayan. Dapat ang gagawin nila or ang dapat gagawin dito itong nagangalan po na Sir Jack Argota, i-balance niya. I-balance niya dapat. Kasi meron siyang problema sa kanyang dito makabayan ko, dapat mabait rin po siya. Diba? Sakto ba si Ivan? Gunggong talaga eh. Alam nyo, ayaw ko ng mga ganyan po na mga style makabayan. Katulad po ng mga DDS, diba? Mahilig po manlait. Ayaw ko ng ganyan. Ang problema kasi dito kay Jack Argota, sumusobra na kasi. Grabe siyang manlait makabayan. Grabe siyang mga akusa sa ating presidente. At gusto niyang pababain sa pwesto itong si PBM. Bakit? Kasi kontrolado siya ng Banateros. O diba? Gunggong talaga eh. So ngayon, forward tayo. Alam niyo ba itong si Banatbay makabayan, siya po'y dismayado. Kasi according sa kanyang vlog na minsan na nga lang daw siyang sumama sa People Power o rally. Bakit mas marami pa yung mga pulis kaysa mga rallyista makabayan? Kasi nga diba napakita sila during po sa rally doon sa Forbes Park. Napakita doon ito si Banatbay. Nagkita sila ni Kiko Barsaga. Pero siya po ay dismayado makabayan. So ngayon, pati rin po ang Banateros na itong si Jack Guevara, siya rin po ay dismayado doon kay Kiko Barsaga. Bakit si Ivan? Kasi nga diba itong si Kiko Barsaga, wala siyang ginawa doon sa rally sa Raha Sulaiman makabayan, kundi meow-meow lang. Di ba? Pag ganun lang, ready na ba kayo? Di ba? Ganun lang po ang kanyang sinabi ng makabayan. Tapos alam nyo ba, excited po yung mga DDS na makita siya. Kasi pag-aakala ng mga DDS na nagrally doon sa Raha Sulaiman, maraming sasabihin itong si Kiko Barsaga. Pero sila po ay dismayado makabayan. Kasi ilang words lang po ang sinabi ni Kiko Barsaga, puro pa meow-meow makabayan. At ang nakakatawa dito, late na nga itong si Kiko Barsaga dumating doon sa Forbes Park, siya pa yung unang umalis sa rally makabayan. Iniwan niya
yung mga DDS vlogger at saka yung kanilang mga na-hard na mga rallyista makabayan. Kaya galit na galit ngayon ang Banateros dito kay Kiko Barsaga. For more details, let's watch this. Pasintabi sa lahat ng supporters ni Kiko, Congressman Kiko Barsaga. Wala naman akong galit sa kanya pero medyo na-dismaya lang ako ng konti kasi siya yung nagumpisa nito ng rally tapos siya yung biglang nawala. So dumarating ang tingin tuloy ng mga against dito sa rally na to parang nagpasiklab lang or sa madaling salita nagpapansin or nagpasikat lang si Congressman Kiko Barsaga dito. Okay sana yung ganito kaso naano kasi ako dun sa mga kababayan natin. Iniwan siya dun eh. Iniwan sila doon. No, sana kapag sa susunod na mag ano ng ganitong rally sana wag mong iwan or hindi mo iwanan yung mga tao. So, pasensya na sa mga supporters Hindi ko sa mga vlog ko bilib ako dito sa batang to pero dito medyo nadismaya ako. Kasi parang ano lang alam mo yun, iniwan niya talaga, iniwan niya sa yung mga tao doon. Bigla siyang nawala, biglang umalis. Yun na. Tapos pinakaano pa diyan pinaglakad ng malayo yung mga kababayan natin. Pero doon okay lang yun, yung pinaglakad ng malayo pero sana hindi iwan. Sa susunod, sana gawin ni Congressman Kiko pag nag-declare siya ng ganyan, dahil alam naman niya na susuportahan siya ng taong bayan, kaso nga lang, ang problema ho kasi dito, yung pang-iiwan. So, hindi ko nagustuhan yun kasi, diba, dapat siya yung mismong nandoon Siya yung mismong naka-front doon at siya yung mag-ano ng kapayapaan doon sa rally na yun. Alam nyo, nakakatawa talaga itong mga DDS mga kababayan kasi hindi pa nila alam na sila po ay literal na tanga at saka oto-oto. Hindi kasi nila napansin na sila po ay ginamit lang ni Kiko Barsaga mga kababayan. Ginamit sila ni Kiko Barsaga para sumikat itong si Kiko makabayan. Ngayon, sinakyan kaagad ng mga DDS. Bakit? Kasi nakita nila na daw anti-Marcos at saka anti-Romualdez makabayan. Kaya sinakyan nila kaagad kasi pumabor sa kanilang naratibo makabayan. Pero hindi nila alam, sila lang po ay ginamit ni Kiko Barsaga. Ito si Kiko Barsaga, hindi stable ang kanyang pag-iisip. Meron siyang sinto-sinto na utak makabayan at saka pag-uugali. Nakita nyo ba ang kanyang interview kinaumagahan makabayan? Di ba sabi ko na Lunes, meron pong hearing na ethics complaint dito kay Kiko Barsaga. Di ba sabi ko yan? Kasi itong si Kiko Barsaga, siya po ay planong kakasuhan or meron po mag-file po ng ethics complaint dito kay Kiko. So ngayon, during po sa kanyang hearing sa ethics complaint makabayan, hindi nakadalo itong si Kiko Barsaga. Bakit? Kasi according sa kanya, na late siya kasi daw sa kanyang kakalaro ng games makabayan. Tingnan yung gaano sinungaling tong gunggong nito dahil daw sa kanyang kakalaro ng games kaya siya po na late sa kanyang hearing makabayan. For more details, let's watch this. No, my hearing was already over by the time I arrived. But I believe my legal team has stated that for me. So you were not able to speak during the hearing, sir? I wasn't there. I couldn't have spoken. But why were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. About, sorry? No, I was just playing games on my computer. That's why you were late po. And Yes. you weren't able to attend your ethics. Yes. Tingnan nyo yung pag-uugali makabayan. Di ba sayang talaga Tayo po ang nagpapasweldo dito. Ang tax ho natin ang ipinangsweldo dito kay Kiko Barsaga. Tapos sabihin niya lang po na late daw siya kasi daw sa kanyang kakalaro ng games makabayan. Ganyang klase ba na congressman ang gusto natin or gusto ng taga-Dasma makabayan? Diba dapat talaga mag-isip-isip ng taga-Dasma Nagpapasahod tayo ng isang congressman na sinto-sinto at walang kwenta. Ang ginagawa, puro lang cloud chasing, puro lang paninira sa ating gobyerno makabayan. Pero wala siyang ebidensya.
according lang daw sa kanyang kakilala na mga congressman. Yun lang ang kanyang hawak na ebidensya mga kababayan. At nakakuha daw siya ng ebidensya galing sa mga vlogger, galing din sa mga DDS na supporter mga kababayan. So dyan lang siya humugot at kumuha ng ebidensya. Walang direct evidence na kanyang sinasabi dito kay PBBM at dito na po kay Romualdez mga kababayan. Diba gunggong talaga ang sarap no pitikin ng tenga itong si Kiko mga kababayan. So dapat tatanggalin dyan sa Kongreso itong si Kiko Barsaga. So ito po ating question mga kababayan. Pabor ba kayo na tatanggalin sa Kongreso itong si Kiko Barsaga? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So before tayo magpapatuloy mga kababayan, well, pasalamatan muna natin ang ating mga viewer na nag-like and also nag-shares ng ating mga videos. So thank you so much at God bless po sa ating lahat. Okay, so syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Mayroon siyang 32 na mga comments. Nandyan rin sa Lobela, Tangarurang. Mayroon siyang 15 na mga comments. Ana Corduba. Mayroon siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Relina Barlomento. Mayroon siyang 14 na mga comments. And Juan Acosta. Mayroon siyang 14. Lahat ng mga comments. Okay? So, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan kasama natin si Blessy Caronan, Teodolfo Velasco, John R. Gabuyo. Kasama rin po natin si Freddy Guzman, Jocelyn Flores, Mones Borromeo, Rogelio Salvador, Florifigo Mapak. Nandyan rin si Teresita Urbano, Teresita Bihasa, Marian. Nandyan rin si Lorely Bernardo, Venido Incabo. I-shoutout natin si Ronelyn Lamsen, Elmer and Ronnie Castellano from New Zealand. Kasama rin po natin si Jake Melendez, Emmy Miano, and Haitsu Yolanda Talastas. Okay? So mga kababayan ko, ibulgar pa rin ho natin ito mga rallyista. Bakit? Kasi meron pong umamin during po doon sa kanilang rally doon sa Forbes Park, nadulas kasi itong kasamahan nila na rallyista mga kababayan. Ano ang kanyang sinabi? Trabaho lang daw. Trabaho lang. O diba? Booking na booking. Let's watch this. Trabaho lang. Trabaho lang. Trabaho lang. Diba mga DDS, mag-ingat kayo sa ganyan na mga hard rallyista kasi nga ilalaglag rin kayo, diba? Ito ang ebidensya natin nang ipinunta ng ibang mga kababayan natin dyan sa rally, trabaho lang, diba? Kasi sila po ay binayaran mga kababayan. And also, alam niyo ba na nag-away-away po yung mga DDS doon sa Forbes Park mga kababayan? Yes, nag-away-away sila. Kasi nga, diba, sinasabi ko sa inyo na iba-iba ang mga grupo. Kahit sila po ay DDS, mga kababayan ko, iba-iba rin po ang kanilang grupo. So ngayon, nag-away-away sila. For more details, let's watch this. Ngayon, ganito. Nandito tayo. Hindi para makipag-away. Madali lang gumawa ng gulo eh. Kahit kailan. Madali lang gumawa ng gulo. Sir, hindi kami nakikipag-away. Nag-vent out lang kami. Hindi kayo sumagot. Di ba hindi pwedeng sumagot? Di ba kagrupo tayo? Oo nga, bakit hindi pwedeng sumagot? Hayaan nyo na. Bakit hindi pwedeng sumagot? Susugot ka, susugot. O sige, ako susunod. Ako susunod. Okay, ganito. Sige. Sige, ako. Alam mo, sistema. Ako. Kaya nakaka- Ayan na. Ako. Kahit tayo na nag-aaway. Kahit tayo na nag-aaway. Kaya mga maintindihan Diba? Sila lang dito nag-away-away mga kababayan, gonggong talaga eh. So ngayon, yung nagkikipag-away, yun si Kokolokoy. Naalala ba natin si Kokolokoy mga kababayan? Diba yun nandun sa Tricom? At saka kasama niya yun, diba, sila si Crescitio, kasama niya itong si Joy De Viber, yung babae na vlogger na walang ligo, at saka si Attorney mga kababayan. Yun si Kokolokoy.
merong lumabas na balita-balita mga kababayan at saka narinig ko rin po itong balita na to doon sa grupo ng Team Alpotera. Ano yan sa Ivan? Na daw, yung cellphone ni Kukulukoy dinukot during sa rally nila the other day doon sa Forbes Park mga kababayan. O diba dinukot? Mahirap talaga paniwalaan eh. Bakit si Ivan? Kasi ito si Kukulukoy, malakas itong manlait kay PBBM. Lagi hong nilalait ang ating presidente si PBBM nito, ni Kukulukoy mga kababayan. Pero kung titiran natin yung mukha siyang snatcher sa kulon. Diba? Ang hirap paniwalaan na siya ay nadukutan mga kababayan. Ang mamahal pa naman ng kanyang cellphone. Ang kanyang cellphone daw ay iPhone 16 Pro Max at saka yung isa, kasi dalawa ang kanyang hawak na cellphone mga kababayan. Yung isa, Samsung Galaxy S25 Ultra daw yung mga kababayan. O di ba mamahalin? Kasi iba po talaga mag-alaga itong si Sara mga kababayan. Pero siya po ay nakarma. Karma na ba yan? Gonggong talaga eh. Diba nakakatawa mga kababayan? Kasi sila po ay DDS, mga mukhang mandurukot, pero sila pala dito ang nadukutan mga kababayan. So yun kasi ang mangyayari kapag meron kang maitim na budhi mga kababayan, tas ngayon ang inyong hinahire na mga rallyista, mas magaling pa ho sa kanila mga kababayan. Siguro magaling po mandukot. Ay, nakakatawa talaga eh. So yan na nga, karma. Itong inabot ni Kukulukoy. O diba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong press con kanina ni Chavit Singson. Dinawit niya ang pangalan ni Maharlika at saka sinabi rin niya po dito na siya daw ay sinisisi ng taga Mindanao at saka ng taga Cebu mga kababayan kasi hindi daw napadala ng promise niya na mga barko. Kaya siya po ay tinira ngayon ng mga DDS mga kababayan. For more details, let's watch this. Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito, hindi po sa amin, hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko, huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa EDSA Corintian ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano nung sinasabi. Bumalik.
Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although hindi ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Yung may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun ang gawa yung mga tagdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Rob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Okay. Sinabi ko na kanina dito ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. O, di ba? Bistado talaga itong si Chavit Singson, mga kababayan. Bakit? Kasi napansin nyo ba? Kahit kalyado niya ng mga DDS, handa niyang ilaglag, mga kababayan. Kasi kapag nakita niya na hindi ito pabor or baka mababaliktad siya, mga kababayan, handa niyang ilaglag yan. Kasi yung humingi ng pabor dito kay Chavit Singson, nag-request sila ng barko dito kay Chavit para ipapadala doon sa Cebu City at saka sa Mindanao, mga kababayan. Iyon po ay post galing po sa Facebook page ng mga DDS doon sa Mindanao, mga kababayan. Tapos ngayon, sabi niya atakdog daw, mga kababayan, gunggong talaga eh. So ganyan kasi ang ugali na literal na DDS. Handang manlaglag ng tao, mga kababayan. Tapos doon po sa kanyang sinabi na sinira daw or inatake daw ang kanyang kitchen kasi siya daw ay namigay ng mga pagkain during sa rally noong September 21, mga kababayan, ay inatake daw ng mga taong nakaitim. Tapos sabi niya na yung daw mga nakaitim, according ho dito kay Chavit, binayaran daw ni FL at saka ni Martin Romualdez, mga kababayan. O diba, gunggong talaga eh. Kitang-kita ho natin yung grupo ng mga nakaitim. Sila po ay mga DDS, mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin ni Chavit, binayaran daw ni FL at saka ni Speaker Martin Romualdez para lang guguluhin ang kanilang rally, mga kababayan. Diba? Ganyan ho ang pag-uutak ng mga DDS. Yan po kasi ay diversionary tactics, mga kababayan. Ibabaliktad nila. Samantala, gawain nila yan. Sila lang ho dyan, mga kababayan. Kasi nga nakita ng taong bayan na walang kwenta ka ng rally, nag-flop, ngayon ibabaliktad sa administration. O diba? Yan ang gawain ni Chavit Singson. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga DDS, kung ano ang inyong kahihinatnan kapag mapapakalat kayo ng fake news. For more details, let's watch this. Kayong mga nagkakalat ng fake news, mahiya naman kayo. Ang daming videos na kumalat kahapon at pinapalabas nila na ang daming dumalo at sumuporta dun sa rally nila kahapon. Pero ang mga videos na yon hindi galing sa rally kahapon. Galing siya sa trillion peso march noong September 21. Fake news talaga. At ang mas masama dito, may mga naniniwala pa rin. Ako, mga kababayan, hindi ito maliit na bagay. This is disinformation at malaking problema ito. Ito ay panloloko at pambubulag. At kapag bulag ang mamamayan, madaling manipulahin ang katotohanan. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Check the source. Verify nyo yung mga post. Question everything. At kapag nakakita kayo ng nagkakatlat ng kasinungalingan, i-call out mo, i-report mo, ipaglaban mo ang katotohanan. Huwag tayo pumayag na kumalat ang fake news. May kanta ang banda kong Hey Moonshine tungkol dyan. Simulan mo na. Ang sabi namin, buksan ang iyong mata at kapit sa katotohanan.
Pakinggan mo siya sa Spotify at iba pang streaming apps. Alam mo bang pwede kang makulong sa pagkalat ng fake news? Under Article 154 of the Revised Penal Code, anyone who maliciously publishes as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state ay pwedeng makulong ng 1 month up to 6 months. Ibig sabihin, kung sadyang pinalalabas mong totoo ang isang fake news para linlangin ang mga tao, lalo na kung may epekto sa public order, krimen yan. Ito yung hindi naiintindihan ng mga fake news peddlers. Hindi simpleng post yan. Ang pagkalat ng kasinungalingan ay may malaking epekto sa lipunan. It destroys truth, it poisons minds, it weakens democracy. Kaya para sa akin, dapat pinoprosecute ang mga nagkakalat ng fake news. Dapat mahuli at makulong. Kailangan may masampulan para tumigil ng mga walang hiyang-hiyan sa kasinungalingan nila. Dapat marinig nila ang mensahe, kapag nagkalat ka ng kasinungalingan, makukulong ka. At para sa ating lahat, maging mapanuri tayo. Check the source, verify the post, question everything. At kapag nakita mong may nagkakalat ng kasinungalingan, i-call out mo, i-report mo, at ipaglaban mo ang katotohanan. Labanan natin ang fake news. Yan ang mismo mensahe namin ng banda kong Hey Moonshine sa kanta naming Simulan Mo Na. Pakinggan mo siya sa Spotify at sa iba pang streaming platforms. So yan mga DDS, yan ang dapat ninyong tatandaan. Diba napakahilig nyo pa naman magpakalat po ng fake news at pwede doon sa mga DDS supporter na mahilig po mag-repost ng mga fake news mga kabayan, isa rin po sila dito ay pwedeng kakasuhan. O diba? Sinabi na ho ni Atty. Carlo Ibanez. Siya nga pala, kilala niyo ba si Atty. Carlo Ibanez makabayan? Diba siya po yung tinatawag po na the rockstar lawyer? Si Arnel Pineda, kapag wala siyang gig doon sa ibang lugar makabayan o doon po sa ibang bansa, kasama diba yung The Journey, kapag walang gig itong si Arnel Pineda, sila na banda, yung Hey Moonshine, ang kasama lagi ni Arnel Pineda makabayan. Ibig sabihin, kapag mayroong gig itong si Arnel Pineda, kasama nila itong banda na si Atty. Carlo Ibanez makabayan. Actually magaling talaga Magaling siya sa bass makabayan. So anyways, before tayo magpapatuloy sa ating talakayan, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Carmela Sanchez from LA, California. Hi to Manette Borromeo. Nandyan rin si Jenny Howard, Josephine Gallego, Rita Mejia. Kasama rin po natin si Tony De Los Reyes, si Riza Rivera. Hi to AGV Tauros from Laguna. Kasama rin natin si Tess Malbataan from Barcelona. Hi to Shirley Risman, Hope Shinobi from South Korea. Lopez Marilyn. Hi to Jessie Kim, Jody Combas. Nandyan rin si M.E. Maria Lourdes Sameth, Franklin Sapden at kasama rin po natin si PJ Valse. Okay, so mga kababayan ko, nasaan na yung baklang DDS vlogger na nagsabi at nagbanta kay PBBM na kaya ba daw ni PBBM pumunta sa Davao makabayan? Tas diba sabi pa niya na aabangan daw nila si PBBM? Nasaan na ngayon? Kasi si PBBM pumunta kahapon doon sa Davao makabayan. For more details, let's watch this. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Bukod sa evacuation center, in-inspection din ng Pangulo ang pinsala sa District Hospital ng Manay, Davao Oriental at ang mga paaralan. Tiniyak ng Pangulo ang pondo para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Oriental, maging ang tulong para sa pagbangon ng mga residenteng nasiraan ng tirahan. Pansamantalang naninirahan sa isang tent sa evacuation center sa bayan ng Tarragona, Davao Oriental ang pamilya ni Dinalyn. Nasira ang kanilang tahanan matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang probinsya noong Biyernes. Dahil ilang kilometro lamang ang layo mula sa kanilang bayan sa epicenter ng lindol, kaya't damang-dama talaga nila ang lakas ng lindol. Malaking hamon sa kanila ang kanilang kalagayan sa evacuation center, lalo't may maliit na anak. Matinding init tuwing umaga at biglang lamig tuwing umuulan sa gabi. Ang hirap talaga kasi itong lupa na ito, may tubig talaga. So, kailangan may folding bed. Kasi kung wala kang folding bed, hindi ka talaga makatulog kasi ang sahig na ito, halos puno yan ng tubig.
Sabado nang idineklara ang state of calamity ang buong bayan ng Tarragona, Davao Oriental matapos mapinsala ang 10 barangay sa malakas na lindol. 65 pamilya ang napalikas at nasa labas ng municipal hall na siyang nagsisilbing evacuation center. Meron tayong National Housing National Shelter Assistance Program under the DSW. Meron din pong MSAP. Ngayon po meron na si DSOD na intervention. Ito nga pong modular houses na itatayo right at the back of the municipal building to cater temporarily those that are affected by earthquake. Yun pong totally damaged na mga bahay. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang probinsya ng Davao Oriental ngayong araw para malaman ang kalagayan ng mga apektadong residente at mabatid kung ano ba ang mga tulong na kanilang kinakailangan. Nakipagpulong din ang Pangulo kasama ang kanyang mga cabinet secretaries sa mga opisyal ng probinsya ng Davao Oriental at sa mga local government units. Target naman na maglagay ng mga modular housing shelter, imbis na tent upang mas maging komportable ang mga displaced residents ng Tarragona. May nakalaan ding 50 million pesos na budget mula sa tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi sa mga apektadong LGU sa Davao Oriental. Nagbigay din ng cash assistance lalo na sa mga pamilyang nasira ang tahanan. The Office of the President will give 150,000 for each family that has lost completely yung nasira ang kanilang tirahan. And I have nag-instruct na ako sa DBM na maglabas ng LGSF, local yung ating LGSF para sa mga probinsya na naapektuhan ng lindol. Kasabay pa nito ay magtatayo ang DSUD ng housing, yung ipinakita natin na modular shelter. Yun ang ipapalit natin dito sa Tent City. Bukod sa Tarragona Evacuation Center, binisita rin ng Pangulo ang Manay District Hospital at Manay National High School upang masilip ang kalagayan nito. Iniutos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na agarang isailalim sa repair ang mga istrukturang may minor damages. Kasunod ang direktiba sa Department of Budget and Management na maglabas ng Local Government Support Fund upang makatulong sa pagbangon ng mga apektadong LGU. Okay, so doon po sa ating Facebook account, di ba? Noong time po na pumunta itong si PBM doon sa Davao kahapon makabayan, di ba nag-post ako kaagad na doon sa Davao itong si PBM. Tapos kinulat ko yung DDS vlogger na bakla na nagbanta dito kay PBM. Kung kaya ba daw ni PBM na pumunta doon sa Davao Makabayan. So yung post na yon sa ating Facebook, yun po ay nakaabot doon kay Paulo Lino T. Makabayan. So siya po ang ibig kong sabihin. So ngayon, itong si Paulo natakot. Diba? Wala siyang nasabi Makabayan. Ang kanyang vlog is only nakaganon lang siya, mga kaabayan. O, diba? Alam niyo ba nakaabot sa kanya ang ating panawagan na tako ng gunggong? Kasi pag-aakala niya, ginjudge niya kasi kaagad ang ating presidente si PBM na duwag makabayan, matakot. Hindi po ganyan ang ating presidenteng si PBM. Bakit? Dati siyang sundalo makabayan. Yung mga sundalo talagang matatapang ho yan. Besides, trabaho po ni PBM ang tumulong or tutulong makabayan. Do you think mapipigilan po ng mga DDS na pupunta si PBM dyan sa Davao Makabayan? I don't think so. Siya po ay presidente. Ngayon, nakita nila kung gaano kamahal ng taga Davao itong si PBM. Diba ang dami pong yumakap sa kanya makabayan. Ang dami pong natuwa na siya ay makita doon. Pero meron rin pong nakita natin na video na daw nagsigawan ng Duterte. Ilan si Ivan? 2 lang po. 2 lang na taga Davao ang sumigaw ng Duterte. Tapos ano ang sabi ng taga Davao makabayan na kapag makikita daw nila si PBM na pupunta doon sa Davao, susuntukin daw nila. Diba? Kaya ba nila? Sinuntok ba nila makabayan? Hindi. Puro lang sa vlog. Puro lang sila vlog, puro nandun sila sa malayo makabayan. Hindi nila sinuntok. Bakit? Kasi puro lang naman sila daldal. Puro lang naman sila ngaw-ngaw. Diba? Puro lang pananakot na ito po ay kanilang namana sa kanilang puon na si Digong. Puro lang pananakot makabayan. Puro lang pumumura. Pero kapag nandyan na po sa harapan, kuloy ang itlog makabayan. Diba? Kuloy ang itlog. Alam niyo ba yung kuloy itlog? Sa Bisaya, kuloy ang itlog. Natakot makabayan, mamutla. Mga DDS, hindi naman kasi yan si PBM, si Baste. Diba? Katulad kay Baste na gunggong na yun na si Barbie,
takot kapag asa na. Sa yung una naghamon na suntukan, so ngayon nang siya na ay kinasahan ni General Torre na takot. Nagpunta ng ibang lugar, yun, sumibat mga kababayan. So yun po ay puting itlog. Sabihin nyo DDS, itong si Basti, puting itlog na pisot. Diba? Pisot yun. Kasi siya yung natakot mga kababayan. So ngayon, nakita natin si PBM, talagang siya po ay matapang. At saka hindi po ang mga DDS ang ipinunta ni dyan mga kababayan, kundi yung mga kababayan natin nangangailangan ho ng tulong. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang interview or press con ni Yusek Claire. For more details, let's watch this. How does the palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa executive department. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa executive department, handa po. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the President thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Representative Kiko Barzaga, sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po kay Kiko Barzaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po bang ang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. We all know that this is not the right time po para mamulitika, no? Pero sa kasagsagan ng pinagdadaanan ng mga biktima ng lindol. But how confident is the palace about President's safety during his visit to Davao to personally assess the situation of the earthquake victims, given the reported threats from the Dutertes and their supporters who have publicly questioned his courage to set foot in Davao? Ang Davao po, ang mga Davaoenos po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po natin na sila ay may puso at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Okay, so pag-uusapan natin ito si Yusek Claire mga kababayan. I am sure, nakita nyo na po yung balita or narinig nyo na po yung balita na meron pong na-hire ang taga-PCO na undersecretary, itong si Moon Ilagan makabayan. Kilala ba natin si Moon Ilagan? Dapat siya po ay dating veterano ho siya na journalist makabayan, saka reporter ng ABS-CBN. And after that, naging mayor siya ng Cainta yata yon for how many years makabayan. So ngayon, ang balita, siya po ay kinuha bilang PCO undersecretary. Nung una, natin nakita po ang balita na yan, di ba marami po mga haka-haka na baka daw itong si Yusek Claire ay papalitan ni Moon Ilagan makabayan. So nung nakita ko ang balita na yan, sabi ko na
parang hindi maganda na papalitan itong si Yusek Claire, mga kababayan. Kasi nakita ho natin yung kaliber ni Yusek Claire. Di ba? The way siya sumagot po sa mga banat na mga DDS o sa mga galing po mga tanong ng reporter kapag babanat na itong DDS, mga kababayan, o tungkol dito kay Sara Duterte. So sabi ko, hindi maganda, not a good move na papalitan itong si Yusek Claire. Kasi bagay na bagay talaga siya bilang spokesperson ho ng presidente, mga kababayan. Para sa akin ho, bagay na bagay talaga itong si Yusek Claire. Di ba meron pong lumabas na baka daw ito si Yusek Claire ay magiging DOJ Secretary, mga kababayan. Well, ako po, hindi po ako mag-agree. Hindi po ako nag-agree. At ayaw kong papalitan si Yusek Claire na isang spokesperson, mga kababayan. Kasi nakita na ho natin si Mon Ilagan. Nakita na ho natin yan, ang kanyang personalidad. Napakalayo talaga dito kay Yusek Claire, mga kababayan. Diba? Correct if I'm wrong. So, itatanong lang po natin dito, pabor ba kayo na papalitan itong si Yusek Claire ni Mon Ilagan? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? Pero para sa akin, mga kababayan, ayaw na ayaw ko. Mas okay talaga dyan si Yusek Claire bilang spokesperson po or Yusek ng PCO. Okay siya. Fit na fit siya sa kanyang posisyon kung ano siya ngayon, mga kababayan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Norberto Ilicana. Nandyan rin si Ivy Alfonso, Lerma Gapi, Namerto Arban. Nandyan rin si Apple Nash. I-shoutout natin, kasama natin si Conchita Iraluni. Hi to Luisito Niedo, Aurora Baligo, Juliet Sanakawa, Elmer Pinaranda. Nandyan rin si Percy Shalana. Hi to Katura Morzo Loreta. Hi to Carter Cube, Tulits Anyon Bungalan. Nandyan rin si Megi Boom, Jeco Jerry Cabreros, Lorna Obleneva, Bonifacio Alamay. Hi to Orolio Rique. Hi to Amparo Carpiosan, Edwin Santos, Diana D. Alday. Nandyan rin kasama natin si Connie Martinez, Maria Corazon Manalang. Nandyan rin si Nelson Punsalan Elinon, Ernesto Onido Cortez, and hi to Sally Abuan Mills. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat sa bagong araw na muli mong ipinagkaloob. Salamat sa hininga ng buhay, sa kalakasan ng katawan at sa pag-asa na hatid ng umaga. Naway ikaw ang maging gabay namin sa lahat ng aming gagawin ngayon, sa aming trabaho, sa aming pamilya at sa pakikitungo sa kapwa. Bigyan mo po kami ng malinaw na isipan, matatag na loob at pusong handang magpatawad at magmahal. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa tukso at sa maling landas. At sa bawat hakbang, ipapaalala mo na hindi kami kailanman kayang mag-isa. Kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat sandali. Sa iyo namin inaalay ang araw na ito. Inendalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi
ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat